Are you ready for the real challenge? We will match all your detergent powder na ginagamit ninyo sa bahay versus our product, real detergent powder. If you win, we will give you 5 kilos free. Now, tingnan natin, no? Simulan natin yung real challenge, ano? Ito yung detergent powder A, detergent powder B, and detergent powder C. And of course, i-match natin yan dito sa ating product, real, for the real challenge. Now, in our real challenge, meron tayong dalawa na pag-uusapan. Ang unang challenge ay yung part ng biodegradability. Ibig sabihin, yung pagiging environmental friendly ng ating product, no? In comparison to other product that you can buy in the market. At kasama na dyan yung kahalagahan na yung detergent powder na araw-araw natin ginagamit ay dapat na hindi nakakasama sa ating kalusugan. At yan ay isa sa pag-uusapan natin. At yung pangalawa na bahagi ng real challenge ay yung stain test. At dito patutunayan natin alin ba talaga sa mga produkto na nabibili ninyo sa mga supermarket o maging itong product natin na real, kung alin ba talaga dito ang mas mahusay sa pagtanggal ng stain. Unahin muna natin itong biodegradability. Yung kahalagahan na yung produkto na ginagamit nyo na pang-araw-araw sa paglalaba o sa mga sabon na ginagamit nyo ay dapat na hindi nakasasama sa kalikasan at maging sa ating kalusugan. Titingnan ngayon natin ang isang paraan na tinatawag na fluorescent brightener testing. Mapapansin natin sa harapan na meron tayong gagamitin ngayon na fluorescent light na tinatawag na UV light or black light. Sapagat itong UV light na ito ay nagdidetect ito ng fake na money, fake na pera, at kaya din niyang i-detect yung presence ng toxic substance na ginagamit ng marami na mga manufacturer ng sabon sa paglalaba na ang tawag ay fluorescent brightener. Now, ano ba ang purpose muna ng fluorescent brightener? In reality, ang fluorescent brightener ay walang kinalaman sa paglilinis ang inyong mga damit. Ang tawag diyan ay optical illusion. Meaning, dinadaya lang ang inyong paningin para pagmukain na yung damit na lilabhan nyo na may gamit na fluorescent brightener kapag tumapat kayo sa arawan ay tumitingkad sa kaputian na para bang akala mo ay napakalinis. But in reality, hindi naman talaga totoo na nilinis ito ang inyong damit. Ang purpose ng fluorescent brightener pag ito inihalo sa paglalaba ay binablock nito yung UV light at nire-reflect pabalik sa inyong paningin. Kaya naman yung puti tumitingkad sa kaputian. But in reality, dinadaya lang nito ang inyong paningin. At ang masaklap doon, ito ay meron tinatawag na bioaccumulation sa ating katawan at maging sa ating kapaligiran. Bakit? Dahil ang fluorescent brightener ay hindi biodegradable, meaning to say, hindi ito nalulusaw o natutunaw, basta-basta. Kaya ito ay nagbabioaccumulate sa ating kapaligiran at pinapatay nito yung marine life kapag ito ay napunta sa karagatan. Sinisira din ito yung ating kalikasan. At masama din ito, higit sa lahat, sa ating kalusugan. In fact, according to research, fluorescent brightener are potentially toxic to humans and even animals. No? More so on women and babies. Bakit babies? Dahil ang mga sanggol ay developing body, kaya sensitive yung kanilang mga balat. At gayon din naman, ito rin ay harmful din sa mga kababaihan. Katunayan sa lahat, but particularly sa mga baby at sa mga kababaihan dahil it might harm their reproductive system. Lalo na kapag halimbawa, nilaban ninyo yung inyong underwear gamit yung sabon na panlaban na may fluorescent brightener. Ito ay kakapit sa tela at mamaya patutunayan natin yan. At kapag ito ay nabasa, yung residue pwedeng pumasok sa loob at lumikha ng problema sa kalusugan. Kaya, hindi magandang gamitin ang isang sabon na may mga fluorescent brightener. Ngayon, patutunayan natin yung presensya ng fluorescent brightener sa karamihan ng mga sabon na nabibili ninyo sa supermarket. Ngayon, para ma-appreciate ninyo na talagang ang karamihan ng sabon na nabibili natin sa mga supermarket ay may fluorescent brightener,
Katulad ng binanggit natin kanina, gagamit tayo ng black light o yung tinatawag na UV light at papatayin natin yung ilaw sa paligid para mas tumingkad at makita ninyo na talagang ang karamihan ng mga sabon na nabibili nyo sa supermarket ay kargado ng fluorescent brightener. Nang layunin lang ay pahangain ang inyong paningin na pagmukain na napakalinis ng damit ninyo, but in reality, as I've said a while ago, it is only an optical illusion. Dinadaya lang nito ang inyong paningin at masama sa kapaligiran at maging sa inyong kalusugan. Patunayan natin. Now, ito yung brand A. Titingnan natin, ano? Itatapat natin sa fluorescent brightener. Patapat natin sa UV light. At tingnan natin kung ano mangyari. White turns blue. White turns blue. So, ano ibig sabihin? Itong brand A, obviously, ay merong fluorescent brightener. Yan. Brand A. Kumusta naman itong brand B? No? Tingnan natin kung ano mangyari. White turns blue. Yan, no? White turns blue. So, nangangahulugan na yung brand B ay meron ding fluorescent brightener. How about itong brand C? Yeah, ito, mas matindi ito, no? Tingnan natin kung ano mangyari. White, pag tinapatan natin ng fluorescent brightener, turns blue. White, turns blue. So, papansin natin, pare-pareho sila na may mga fluorescent brightener. Iba't ibang brand, subalit pare-pareho may fluorescent brightener na nagbabioaccumulate hindi lang sa ating kapaligiran, kundi maging sa ating katawan. Kaya do you imagine kung araw-araw maglalaba kayo at yan ay mag-iipon sa inyong katawan. Makakasama ito bandang huli sa inyong kalusugan. Now, kumusta naman itong real detergent powder? Ito'y silyado, so bubuksan ngayon natin. At aalamin natin kung ito bang real ay meron ding fluorescent brightener na katulad ng brand A, B, and C. Ayan, no? Okay, ito. Tatapat natin sa fluorescent brightener, no? Sa black light. Tingnan natin kung ano mangyari. Oh, white turns white. Ayan, no? White turns white. Ayan. Ayan. So, napansin natin na ito ay hindi nagbabago. Diba? Hindi kagaya nito, yung puti nagiging blue. Samantalang ito, nananatiling puti. Diba? So, ano ibig sabihin nun? That our product real is indeed biodegradable, free from harmful or toxic chemicals, at ito ay hindi nakasasama sa kapaligiran at lalo-lalo na sa ating kalusugan. So, that is one of the real challenge. Pero para mas ma-appreciate ninyo, no? Kung gaano ka-alarming, ano? Yung fluorescent brightener, ilagay natin ito mga sabon na ito sa baso na may tubig. Una, lagyan muna natin ito ng tubig. Equal amount of water. Yan. Now, tingnan natin kung ano mangyari kapag itong A, brand A, lagyan natin ng 1 full spoon, ano? Yan, ay ilagay natin dito sa baso na may tubig. Yan, A. Ito naman si B, brand B. 1 full spoon, ilalagay din natin sa isang baso na may tubig.
At ang brand C, ilalagay din natin sa isang baso, no? 1 full spoon na may tubig. Tingnan natin kapag ito ay itinapat natin sa black light or sa UV light. Brand A, brand B, at brand C. So napansin natin na pare-pareho sila na may fluorescent brightener, ano pa pinatingkad dito, no? Yung kulay ng tubig. Na siyang nangyayari sa inyong mga damit na lumilikha ito ng optical illusion o dinadaya ang ating paningin para pagmukain na napakaputi ng ating damit, lalo na kapag nakatapat tayo sa arawan. Pero yung problema, ito ay lumilikha ng problema sa kalikasan at maging sa ating kalusugan. Now, kumusta naman itong real detergent powder? Ilagay din natin sa tubig. At this time, babawasan natin ang laman, no? Hindi 1 full spoon. Ito ay 1 full spoon, 1 full spoon, 1 full spoon. Ito naman ay babawasan natin. Bakit natin babawasan? Para patunayan natin that our product Real has more concentrated detergency to the point na mas konti lang ang ginamit ninyo, pero kaya niyang talunin sa stain test, no? Ang mga sabon na panlaban na nabibili ninyo sa mga tindahan. Mamaya, papakita natin yun. Meanwhile, dito muna tayo sa fluorescent brightener test. Kanina nakita natin na itong brand A, B, and C, pag tinatapat natin sa fluorescent, turns blue. Ayan, no? Umiilaw. Now, kumusta naman itong real detergent? Ayan. Papasin natin, ito ay nananatiling puti. So, ibig sabihin, our product Real is indeed biodegradable. Now, kunin ngayon natin itong tela, no? Ito ay gauze. Ang application ng gasa or gauze ay for open wound. So therefore, this is expected to be free from any contaminants dahil ginagamit ito sa mga sugat. Imagine niyo na itong gasa, kunyari ito ay lampin ng baby o kaya ay panty or underwear. At kunyari, lalabahan natin ito na ang gamit natin ay brand A, no? Pero bago yon, ipakita ko muna sa inyo na itong gasa ay talagang neutral. Ilalagay natin ito sa black light at mapapansin ninyo na ito ay hindi nagbabago. Bakit? Kasi nga, neutral siya. Imagine niyo ngayon na itong gasa ay lampin ng inyong baby o kaya ay underwear, no? At lalaban natin na ang gamit ay brand A. Ilalagay ngayon natin dito sa fluorescent brightener. At yan na. Umilaw na siya. Yon, no? Brand A, umilaw. Ibig sabihin, kumapit na sa tela yung fluorescent brightener, which is nakakasama sa inyong kalusugan. Gamitin naman natin itong brand B. Kunyari, nilalabahan natin yung ating mga damit, lampin o kaya underwear na ang gamit ay brand B at i-expose natin sa black light. Iyon. Umilaw din. No? Umilaw din siya. Now, kumusta naman kung ang gamit naman natin ay brand C? Expose natin sa black light and let's see what will happen. Ayan. Umilaw din, ano? Kumusta naman kung yung ating lampin ng mga baby o kaya underwear, panties, ano? O kaya mga damit natin, ang gagamitin natin na panlaba ay real detergent powder. Expose natin ito sa black light. So makikita natin na yan ay neutral. Kapareho nitong gasa na hindi natin nilublob sa tubig na may sabon. So meaning to say that our product is really free from any contaminants or toxic or harmful components. Indeed,
Real is biodegradable. And also, bago natin tapusin ito, gusto ko rin sabihin sa inyo, ang advantage kapag real ang ginamit ninyo, lalo na ngayon sa panahon ito ng pandemic. Dahil karamihan ng mga sabon na nabibili nyo sa supermarket, ang kanilang ginagamit ay antibac, which is triclosan, which is also harmful to the environment. And it can harm marine life. Dahil syempre, pag tayo naglalaba, didiretso sa ilog, tapos didiretso sa dagat. So, ang ginagamit nila ay antibac. Ang antibac is chemical, ang pinapatay lang ay bacteria at 99.99%. Yung real ay, ang ginagamit dito ay nanosilver, infused with nanosilver. And according to research, silver can kill bacteria, viruses, and even fungus. Kaya naman, karamihan na kapag ginagamit ninyo yung mga sabon na nabibili yung supermarket at naglaba kayo na tag-ulan, hindi nyo na isampay, in less than 24 hours, bumabaho ang inyong labada. Ang dahilan? Because it can only kill 99.99% of germs. Yung 0.01 na nag-survive, magre-remultiply at yun ang nagbabaho ng labada ninyo. Samantalang itong real, kahit 2 to 3 days na naiwanan nyo, hindi siya bumabaho. Because it can kill bacteria, virus, and fungus. So lastly, we are inviting our viewers to be one of our dealers, no? Nationwide. So that you will have a business opportunity and also help our environment and syempre pa yung kalusugan ng mga gumagamit ng sabon na panlaba na araw-araw nating ginagamit. You can inquire in the numbers below, no? For you to know how to become one of our dealer.